Matagal-tagal na ba kayong hindi nakapagbakasyon as a family? Pwes tara na sa Siquijor. Kung ano-anong pwedeng puntahan dito, tara, pag-usapan natin yan. Mayong adlaw, this is J. Perpetual Kid at tara, let's explore Siquijor. The Navigar family from Bacolod City arrived at the port of Siquijor at 11:30 a.m. Tas dumiretso na kami sa St. Francis de Assisi Church. Welcome to Siquijor and I love Siquijor signages bago pumunta ng Tahanan Resort para mag-iwan ng mga gamit at makapagbihis ng kanilang pangmalakasang island OOTDs. By 1:30 p.m. kahit sobrang mainit pa, we explored Pitogo Cliff na may 30 pesos entrance fee. Para sa big groups at ayaw magantay ng matagal para makapagpa-picture sa Kawayan Holiday Resort, best option talaga itong Pitogo Cliff. May panoramic sea view from a limestone cliffside area ng isla. At dahil hindi sila nakaligo sa Pitogo Cliff, pinuntahan namin ang Lagaan Falls. Entrance fee is 50 pesos per person at donation naman para sa inyong mandatory tour guide na siyang kukuha ng mga pictures at videos nyo habang nakasakay sa Tarzan Swing. Libre po ang lahat ng activities sa Lagaan Falls like Tarzan Swing at Waterfall Slide. Para sa mga hindi marunong lumangoy, maraming areas na mababaw lang kaya ma-e-enjoy nyo pa din ang malamig na tubig ng Lagaan Falls. By 3:30 p.m. ay sumaglit kami sa Happy Tanan Broom Shot para magpa-picture like a witch sa kanilang walis tingting. Donation lang po dito. By 4:30 p.m. pinuntahan na namin ang Paliton Beach na may 20 pesos entrance fee. We spent nearly 1.5 hours here. Nagpa-picture sa Paliton Beach signage sa Sandcastle, rumampa sa beach ala Miss Heart Evangelista, Nax, nagkwentuhan habang nag-aantay ng sunset, nakipaghalikan sa asawa, sana all, at naligo sa dagat. By 6 p.m. ay inihatid na namin sila pabalik ng kanilang hotel. On the second day, dumiretso na kami sa Old Enchanted Balete Tree na may 20 pesos entrance fee. You can relax sa fish spa, magpa-picture sa mismong Balete Tree, at mag-shopping ng mga pasalubong para sa inyong mga kaibigan. After here, sumaglit kami sa Lazi Church and Convent. Mabilis lang kami dito dahil gustong-gusto na nilang maligo sa Sambulawan Underground River. May 250 pesos entrance fee dito kasama na ang paggamit ng life jacket at headlamp. Kayo na rin ang bahalang magbigay ng tips sa inyong designated tour guide na sasama sa inyo sa loob ng kuweba. Kung gusto nyo makonquer ang fear of darkness and tight spaces, worth it na subukan nyo to. Tapos marerelax kayo sa lamig ng tubig. After 1.5 hours sa loob ng cave, lumipat naman kami sa Cambugahay Falls. May 50 pesos entrance fee dito. Isa sa mga worth it na gawin dito ay ang pagsakay sa bamboo raft kasama inyong family or friends. You'll have these amazing human drone shots with Cambugahay Falls as the background. 20 pesos per person naman ang fee dito. At dahil napagod na sila sa dalawang magkasunod na water adventures, kumain agad kami ng lunch sa K&S Resto Bar. Actually, we ordered first bago bumaba sa Cambugahay Falls para pagbalik sa itaas ay ready to eat na agad-agad. We actually had one more tourist spot na pupuntahan, ang Salagoong Beach. Pero dahil solved na ang lahat at nakabihis na, they decided na ihatid na lang sila papalik ng Port of Siquijor para makasakay ng barko pa Dumaguete ng 4:30 p.m. Again, this is J. Perpetual Kid at maraming salamat sa Navigar family sa pagbisita nyo sa Siquijor. Hanggang sa susunod na biyahe, ayo!